Hi guys! Papakita ko lang sa inyo kung paano yung tamang pagsusuklay ng hair extension. Ganito yun, di ba? And yung tamang pag-aalaga para at least mas lalong kumintab at saka hindi mabuhaghag yung hair extensions. So, ganito. Yun yung mga clips, di ba? Fold mo lang siya ng 1, 2, 3 folds. And then, suklayin mo siya ng kamay na ganyan. After that, pwede mo siya ilagay sa ibabaw ng kama. Yan. Pag ganyan. Pagkatapos, kuha ka ng suklay. Mas maganda sana yung hair doctor kaso wala naman kung available dito. Yun. Tapos, hawakan mo siya dito. Bigyan mo siya ng pressure dito sa may clip. Para at least, pag suklay mo, maiiwasan na may sumamang strands. So, suklayin mo lang siya pababa ng ganyan. Alright. Diba mas lalo siya nagiging straight? Tapos, yan, di ba mas lalo na siyang naging straight na ganyan. Pero kapag merong mga, halimbawa, medyo na-deform siya, pwede mo siya gamitan ng hair iron. Pero, yan. Low heat lang. Yung pinakamahina. Basta adjustable yung hair iron. And then, ganito. Halimbawa, yung dito sa baba, medyo na-deform. Parang feeling mo, sa tingin mo, hindi na masyado straight. Ganito lang yung gawin mo. Kung saan yung part na na-deform, dun mo siya gagawin. Ang kulit talaga ni Kaylix. You know? And, oops, yun. Ganyan mo lang siya. Yan. Okay na yan. Tapos, balik mo siya ulit dito. Suklayin mo ulit. Pero ako kasi, ginagamitan ko siya ng oil dun sa mga dulo niya. Ilalagyan ko siya ng oil dito sa dulo. Kasi ito yung part na parang medyo hindi may iwasang mag-tangle. Ang kulit talaga ng anak ko. Yun. Ganyan. After that, meron kasi akong inire-recommend din na Ching Chang Su. tapos, yan. Lagyan mo siya ng spray. Meron akong inire-recommend na spray. Yung smoothness. Kung tawagin. Kasi pre-order siya eh. So, sprayhan mo siya ng ganyan. Yan. Kapag na-sprayhan mo na yun ng ganyan, in a few seconds, mapapansin mo na mas lalo siya magiging soft, shiny, tapos manageable. Mas madali siyang suklayin. Yan. Nakikita mo yan. Nakikita mo yung difference after malagyan mo siya nun. Yan. Katapos, sa curl naman, ganito. Diba ito yung curl? O wavy or curly. Alin man. Parang medyo yan. Mabubuhag-hag siya, diba? Gawin mo lang din. Nilalagyan ko lang din siya nito. Sprayhan mo lang siya.
susuklayin mo siya ng kamay. Kamay lang. Yan. Mababasa yan, pero hayaan hindi yan hindi mawawala yung pagka-wavy niyan. Pag natuyo yan, babalik yan sa dati. So, kapag merong mga, kasi hindi naman maiiwasan kasi syempre, di ba? Kung sa human hair nga talagang may nalalagas na buhok di ba? May nalalagas na strands. So, gagawin mo lang sa kanya, trim mo lang sa baba yung mga nalalagas na strands. Yan, ganyan. Tapos, kung hindi ka pa satisfied, sa tingin mo parang medyo pangit yung dulo, kuha ka lang ng baby oil. Lagyan mo yung ends. Ganyan. Masisil yan. Tapos twist mo lang siya ng ganyan. Tapos yun. Okay na yan. Mag-iiba na yung itsura niya. Babalik na siya sa ayos. Yan. Yung nire-recommend ko na gawin niyo to before niyo gamitin yung hair extensions o kaya tapos, pagkatapos nyo gamitin yung hair extensions kapag ilalagay nyo na siya sa pinaglalagyan nyo. Para at least, ma-maintain pa din siya. O, diba? Yan. Tapos yung pagbabalik lang, fold mo lang ulit siya ng ganyan. Katulad dun kung paano mo suklayin yung straight. Kasi ako, ang ginagawa ko pag binabalik ko siya doon sa pinakalagayan niya, tinitwist ko yan ng ganun, o. Yun, twist. Pagkatapos ko siyang i-twist na ganyan, nahawakan ko siya ng ganyan. Tapos, kukunin ko yung pinaglalagyan ko, pasok ko siya sa loob. Yun. Landahan. Yan. Okay na siya. Tapos sa susunod na gamitin mo siya, kung sa tingin mo medyo nagulo siya, ganun lang din yung gawin mo. Kung wala kang spray, kahit na kung wala ka nung ganitong spray, kahit na anong product, basta halos katulad nito, yung effect. Yung sa basta ganito. Yun lang. Tapos, yun na yun. Ganun lang kadali. Yan. Pwede mo naman siya i-iron eh. Lalo na kapag ganitong mga rebonded style. Pwede mo siya i-iron. Yung akin kahit hindi heat-friendly, ginagawa ko na-iron ko eh. Tinesting ko naman muna bago ko i-recommend sa kliyente na ganun yung gawin. Yan. Pero ina-iron ko lang siya kapag talagang nade-deform. Dahil sa pinaglalagyan. Kasi di ba hindi maiwasang mabibend yan ng ganyan. O kaya yung mga dulo, medyo babaliko ng ganyan, di ba? Ganun lang yung ginagawa ko. Kung ano lang yung part na na-deform, yun lang yung gagamitan ko na straightening iron. O hair iron. Diba? So, yun na yun. Ganun lang kadali.